Isang mapagpalang araw po kay Kuya Chris at sa lahat ng tagapakinig sa inyo pong YouTube channel. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Marco, tubong Quezon City, at ang kwentong ito ay hindi katang-isip lamang. Ito ang karanasang halos sumira sa amin ng asawa ko na tawagin mo na lang sa pangalang Lara. Sa isang bakasyong dapat sana'y puno ng saya at pag-asa. Ngunit nauwi sa takot na hanggang ngayon ay bumabalik sa aking alaala tuwing sumasapit ang gabi. Hindi ko alam kung kailan ng eksaktong nagsimula ang kaba sa dibdib ko. Marahil nung unang banggitin ni Lara ang pag-uwi sa Leyte. O baka noong nakita ko ang paraan ng kanyang pagtitig sa malayo habang hawak ang kanyang tiyan. Para bang may naririnig siyang tinig na hindi ko naririnig. 7 buwan na siyang buntis noon. Lumalaki na ang kanyang tiyan at bawat galaw niya ay may kasamang pag-ingat. Pero sa kabila nito, may kakaibang determinasyon sa kanyang muka. Marco, gusto ko sana doon na manganak sa bahay ni na Mama, sa Leyte. Mahina niyang sabi, isang gabing habang nakahiga kami sa maliit naming apartment sa Quezon City. Napatingin ako sa kisame. Hindi ko agad na lamang isasagot sa kanya. Matagal nang patay ang kanyang mga magulang. Naiwan ang bahay sa dulo ng nayon sa Leyte. Isang bahay na ilang taon nang walang tumitira. Ayon sa mga kamag-anak niya, minsan lang daw binubuksan yon kapag may piyesta o may kailangang kunin. Sigurado ka ba, mahal? Tanong ko sa kanya. Tumango naman siya at may lungkot sa kanyang mga mata. Pakiramdam ko kasi mas malapit sila sa akin pag nandun tayo. Hindi ko na siya pinigilan. Mahal ko ang asawa ko at higit sa lahat, gusto kong maramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa pagdadala ng anak namin. Ilang araw ang lumipas at sumakay kami ng barko papuntang Leyte. Mahaba ang naging biyahe. Tahimik lang si Lara sa halos kabuuan ng biyahe. Nakatanaw lang siya sa dagat na parang may hinahanap sa alon. Ako naman ay abala sa pag-iisip kung paano namin aayusin ang bahay na matagal nang walang tao. Pagdating namin sa pantalan, sinalubong kami ng hangin na may halong alat at amoy ng lupa. Iba ang pakiramdam sa probinsya. Mas mabagal ang oras, mas tahimik ang paligid. Sumakay pa kami ng tricycle papunta sa nayon. At habang papalapit kami, napansin kong kakaunti ang tao sa daan. May mga batang naglalaro, ngunit biglang tumitigil kapag dumadaan kami. May mga matatandang nakaupo sa harap ng tindahan na sabay-sabay tumitingin sa amin. Para bang may gusto silang sabihin, ngunit pinipili nilang manahimik. Bakit parang ganito sila? Bulong ko kay Lara. Hindi ko rin alam, mahal. Dati naman, hindi naman ganyan. Sagot naman niya. Nang makarating kami sa makipot na daan papunta sa bahay, biglang tumahimik ang paligid. Wala ng batang naglalaro. Wala ng manok na tumitilaok. Tanging tunog ng gulong ng tricycle sa graba ang maririnig. At doon ko unang nakita ang bahay. Nakataas ito sa lupa sa pamamagitan ng 4 na haligi nito. Sa madaling salita ay meron itong silong.
Ang sahig ay kahoy na kupas na ang kulay. Ang bubong ay yero na may kalawang at may ilang bahagi na parang madaling tangayin na ng hangin. Ang mga bintana ay malalaki, ngunit tila matagal nang hindi nabubuksan. May mga damong halos kasing taas na ng bewang ang tumubo sa paligid. Ang lungkot tingnan dito, sabi ko sa asawa ko. Pero ngumiti naman tong si Lara. Alam mo mahal, dito ako lumaki. Pagbaba namin, parang may malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Kahit tirik ang araw, nakaramdam ako ng ginaw. Binuksan ko ang pinto gamit ang lumang susi na dala ni Lara. Umingit ito ng malakas. Parang reklamo ng bahay sa aming pagbabalik. Pagpasok ko, bumungad ang amoy ng alikabok at kahoy na matagal nang nakasara. May mga ispat ng gagamba sa sulok. Ang mga lumang mebles ay natatakpan ng puting tela. Ngunit may isa pang amoy. Hindi ko agad matukoy. Parang amoy bakal o lumang dugo. Hindi ko yun sinabi kay Lara. Maghapon kaming naglinis. Pinunasan ang mga bintana. Winalis ang sahig. Tinanggal ang mga sirang kahoy. Kahit pagod, may saya sa mukha ng asawa ko. Para siyang batang muling nakabalik sa tahanan. Pagsapit ng gabi, nagluto ako ng simpleng hapunan. Nagsindi kami ng ilaw na digas dahil mahina ang kuryente sa lugar. Tahimik kaming kumakain. Ang sarap sa pakiramdam na nandito na tayo, mahal. Sabi ni Lara habang hinihimas ang tiyan niya. Ngumiti naman ako. Basta ligtas ka, mahal. Masaya na ako. Pagkatapos naming kumain, humiga kami sa kwarto na dati niyang silid. May lumang kama doon, nagawa sa kahoy. May bintanang nakaharap sa puno ng mangga sa labas. Sa unay mahimbing ang tulog ko, hanggang sa bigla akong nagising. Hindi ko alam kung anong oras, pero ramdam kong malalim na ang gabi. Meron kasi akong narinig na kaluskos sa bubong namin. Mahina lang, parang may gumagapang. Pinilit kong ipikit muli ang mata ko dahil inisip ko na baka pusa lang yon o baka naman daga. Pero maya-maya pa, mas lumakas ang tunog. Parang may mabigat na bagay na dahan-dahang gumagalaw. Pagdilat ko, sa tabi ko'y naramdaman kong nanginginig si Lara. Marco? Bulong niya. Napabangon ako agad. Pawis na pawis siya. Nangingitim ang ilalim ng mata na para bang may masamang panaginip. Anong nangyayari sa'yo, mahal? Masama ba pakiramdam mo? Parang may nakatingin sa akin, mahal. Napalingon ako sa bintana at doon ko nakita ang isang anino. Isang hugis na dumaan, mabilis ngunit sapat para makita ko. Tumayo ang mga balahibo ko. Agad akong tumayo at kinuha ang flashlight. Lumabas ng kwarto at sinilip ang paligid ng bahay. Tahimik. Sobrang tahimik. Walang hangin, walang kuliglig, walang kahit anong tunog ng buhay. Bigla akong nakaamoy ng kakaiba. Isang matapang na amoy na parang pinaghalong lupa at dugo. Nang mapatingala ako sa bubong, may bahagyang pag-uga. At sa sandaling yon,
may narinig akong mahinang ungol mula sa itaas. Hindi na ako umakyat. Bumalik ako sa kwarto at niyakap ang asawa ko. Hindi ako nakatulog hanggang mag-umaga. At sa pagsikat ng araw, inisip kong baka pagod lang kami sa biyahe. Pagkatapos ng unang gabi sa bahay, pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na pagod lang ako sa biyahe. Ganon din si Lara. Kahit may bakas ng pangamba sa mga mata niya, sinubukan naming maging normal ang lahat. Sumikat ang araw na parang walang nangyari. May mga batang dumadaan sa harap ng bahay na nagtatakbuhan habang naglalaro. May mga tandang na tilaok ng tilaok. May amoy ng nilulutong isda mula sa malayong kubo. At ang liwanag ng umaga ay tila kayang tabunan ang lahat ng takot na naramdaman ko kagabi. Nagkape kami sa balkonahe habang pinapanood ang palayan sa kumikislap na sinag ng araw. Baka na naginip lang tayo pareho, sabi ko kay Lara habang humihigop ng kape at pinilit na ngumiti. Hindi naman siya agad sumagot. Nakatingin lang siya sa puno ng mangga sa gilid ng bahay. Ang parehong punong nasa tapat ng bintana ng kwarto namin. Marco, parang may nakatingin talaga sa akin kagabi. Mahina niyang sabi. Hinawakan ko ang kamay niya. Alam mo, mahal, hanggat nandito ako, wala kang dapat ikatakot. Pero sa loob ko, may kumikirot na kaba. Nagpasya kaming maglakad-lakad papunta sa gitna ng nayon para bumili ng pagkain at makausap ang ilang kamag-anak ni Lara. Habang naglalakad kami sa makipot na daan, napansin kong may mga matang sumusunod sa amin. Hindi man direktang tumititig ang mga tao, pero ramdam ko ang pag-uusisa nila. Maya-maya pa, may isang matandang babae na huminto sa pagwawalis nang makita si Lara. Buntis ka? Tanong niya. Opo. Sagot naman ni Lara. Hindi ngumiti ang matanda. Sa halip ay napatingin siya sa bahay na pinanggalingan namin. Doon kayo tumira ngayon? Tumango naman si Lira. May sandaling katahimikan bago muling nagsalita ang matanda. Mag-ingat kayo sa gabi, lalo na ikaw. Hindi na siya nagdagdag pa ng paliwanag. Basta na lang siya bumalik sa pagwawalis na parang walang sinabi. Nagkatinginan naman kami ni Lara. Bakit parang lahat sila may alam? Bulong ko. Hindi ko rin alam, mahal. Sagot naman ng aking asawa. Sa palengke, may ilang kamag-anak siyang nakilala. Masaya silang makita siya. Ngunit may halong pag-aalala ang bawat yakap. May isa pa ngang nagtanong kung bakit hindi na lang kami sa bayan tumira. Alam nyo, mas ligtas kayo doon sa bayan kung doon kayo titira. Sabi ng pinsan niya. Pero hindi ko na yun pinansin. Ayokong dagdagan ng kaba ni Lara. Pagbalik namin sa bahay bandang hapon, napansin kong tila mas madilim ang loob kahit maliwanag pa sa labas. Parang mas mabilis lumalim ang anino sa bawat sulok.
Naglinis ulit kami ng asawa ko. Naglatag ng banig, nagayos ng kusina, at sinubukan naming gawing tahanan ang isang lugar na tila ayaw tumanggap sa amin. Pagsapit ng gabi, mas maaga kaming natulog. Pero hindi ako nakatulog agad. May kung anong pakiramdam na parang may hinihintay ako. Pagsapit ng hating gabi, narinig ko ulit ang tunog sa bubong. Ngunit ngayon, mas malinaw na parang may kuko na kumakayod sa yero. Nakaupo ako sa kama nun. Hindi ko ginising si Lara. Kinuha ko ang flashlight at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng malamig na hangin na parang may kasamang bulong. Hindi ko maintindihan ang salita, ngunit ramdam ko ang intensyon. May masamang presensya sa paligid. Lumabas ako ng bahay at umikot sa likuran. Tahimik ang damuhan, ngunit bigla akong may narinig na pagtalon sa itaas ko. Napatingala ako. May aninong gumalaw sa bubong. Hindi ko makita ang mukha, ngunit ramdam kong hindi iyon pusa. Masyadong malaki, masyadong mabigat. Agad ko itong sinigawan ng malakas kung sino man ang nilalang na yon. Sa isang iglap, tumalon ang anino pababa sa kabilang side ng bahay. Agad naman akong tumakbo papunta ron. Pagdating ko, may narinig akong yabag sa damuhan. Mabilis, na halos parang lumulutang. Tinapatan ko ng ilaw ang paligid, pero wala akong nakita. Ngunit may bakas sa lupa. Mga yapak. Magkakalayo ang pagitan. Parang isang malaking nilalang ang tumakbo. Maya-maya pa, bigla kong narinig ang sigaw ni Lara mula sa loob. Tinatawag niya ang pangalan ko. Parang may kutsilyong tumusok sa dibdib ko sa takot. Agad akong tumakbo pabalik sa bahay. Pagpasok ko sa kwarto, nakita kong nakaupo siya sa kama. Nanginginig. Lara, anong nangyari? Taranta kong tanong. Mahal, may humawak sa paa ko. Sabi niya habang umiiyak. Inilawan ko ang sahig. May manipis na linya ng laway mula sa bintana papunta sa paanan ng kama. Para bang may dumila sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ko. Sinilip ko ang bintana. Sa labas, sa ilalim ng puno ng mangga, may nakita akong anyo. Isang babae. Payat, nakalugay ang buhok. At kahit sa malayo, nakita ko ang tislap ng pulang mata niya. Maya-maya pa'y nawala siya sa dilim sa isang iglap. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo nun, hanggang sa maramdaman kong mahigpit na yakap ni Lara sa braso ko. Umuwi na lang tayo sa Maynila, mahal. Sige na, please. Pakiusap niya. Hindi ako agad nakasagot. Sa unang pagkakataon ay naramdaman kong hindi sapat ang lakas ko para protektahan ang pamilya ko. Kinabukasan, habang naglalakad ako sa gilid ng palayan, may narinig akong boses sa likod ko. Ako ang kailangan mo. Paglingon ko'y nakita ko ang matandang lalaking kumatok sa amin nung unang gabi. May hawak siyang baston at may maliit na bayong sa balikat. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa bahay sa malayo. May umaaswang sa asawa mo.
Tila napatigil ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung alin ang mas nakakatakot. Ang mismong nilalang na nakita ko sa ilalim ng puno ng mangga o ang paraan kung paano ito unti-unting sumisira sa asawa ko nang hindi ko mapigilan. Pagkatapos ng sinabi ng matandang lalaki, parang nagbago ang lahat sa paningin ko. Ang bawat galaw ng hangin ay may kahulugan. Ang bawat anino ay tila may buhay. Ano pong dapat kong gawin? Tanong ko sa kanya noon. Hindi siya sumagot. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa na parang sinusukat kung kaya ko bang harapin ang sinasabi niya. Bantayan mo ang gabi. Doon sila malakas. Sabi niya. Sila? Marami po sila? Tanong ko sa matanda. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit hindi yun nakapagbigay ng ginhawa. Hindi lahat ng umaaswang ay iisa ang pamamaraan. Iniwan niya ako roon na puno ng tanong at kaba. Pag-uwi ko sa bahay, nakita kong nakahiga si Lara sa banig sa sala. Nakapikit siya pero halatang hindi mahimbing ang tulog. May pawis sa kanyang noo na kahit hindi naman mainit. Lara? Lara? Mahinang tawag ko sa kanya. Maya-maya pa'y nagmulat siya ng mata. Namumutla siya na parang ilang araw nang hindi kumakain. Masakit ang katawan ko, mahal. Para bang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko kagabi. Sabi niya. Nanikipang lalamunan ko. Hindi ko alam kung sasabihin ko sa kanya ang tungkol sa aswang. Ayokong dagdagan ng takot niya. Ngunit ayoko ring magsinungaling. Kailangan natin magpatingin sa hilot o albularyo, mahal. Sabi ko at suwestyon ko sa kanya. Hindi naman siya tumutol. Maghapon kaming halos hindi nagsalita. Tanging tunog ng hangin at paglangit-ngit ng kahoy ang kasama namin. Paminsan-minsan ay may naririnig akong mahinang kalabog sa kisame kahit tirik ang araw. Bandang hapon, napansin kong may pasa sa hita si Lara. Ang pasa niya ay may korting mahaba na parang bakas ng daliri. Hindi ko alam kung saan galing yan, mahal. Sabi niya habang hinahawakan yon. May kung anong kumulo sa loob ko. Takot na may halong galit. Kinagabihan ay nagpasya akong hindi na matulog. Naglatag ako sa silya sa ilalim ng bahay. May dala akong flashlight, itak at isang maliit na supot ng asin na ibinigay ng matandang lalaki. Tahimik ang gabi. Sobrang tahimik. Ang ganitong katahimikan ay hindi normal. Walang kuliglig, walang aso, walang kahit hangin. Nang bandang 2:00 ng madaling araw, narinig ko ang unang tunog. Isang tunog na marahang lagapak sa bubong. Sumunod ay ang pagkapang. Parang may mabigat na nilalang na hinahagod ang yero gamit ang kuko. Humigpit ang hawak ko sa itak. Pinatay ko ang ilaw ng flashlight para hindi ako mahalata. Maya-maya, may narinig akong mahinang paghinga.
Hindi sa bubong, kundi mismo sa ilalim ng sahig. Nanlamig ang batok ko. Dahan-dahan kong itinapat ang ilaw sa pagitan ng mga kahoy ng siwang. Mula doon, may nakita akong gumalaw. Isang aninong dumaan. Napakabilis. Parang gumapang papunta sa direksyon ng kwarto namin. Lara! Bulong ko. Tumakbo ako paakyat ng hagdan. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto, bumungad sa akin ng eksenang hindi ko makakalimutan. Nakatayo sa gilid ng bintana ang isang mahabang anyo. Napakapayat, nakabaluktot ang likod, mahaba ang buhok na halos sumasayad sa sahig. At mula sa bibig nito, may isang mahabang dila na nakadikit sa paa ng asawa ko. Para itong sumisip-sip. Sumigaw ako at sumugod. Sa isang iglap, tumalon ang nilalang palabas ng bintana. Tinamaan ko ng itak ang kahoy na dingding. Nagising naman si Lara at napahiyaw. Hindi ako agad nakasagot sa tanong niyang ano yon. Sumilip ako sa bintana. Sa ilalim ng puno ng mangga, nakita ko siya. Ang aswang. Ngayon ay malinaw ko nang nakita ang mukha niya. Maputla na parang hindi na dumadaloy ang dugo. Malalim ang pisngi at ang mga matay pulang-pula na parang nagliliyab sa dilim. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi pang tao. Maya-maya pa'y tumalon siya paakyat sa sanga ng puno na parang walang bigat. At sa isang iglap, nawala siya sa kadiliman. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo ron. Hanggang sa naramdaman kong humihikbi si Lara sa aking likuran. Mahal, umalis na tayo dito. Sige na, umalis na tayo. Pakiusap niya habang umiiyak. Sa pagkakataong yon, gusto ko na ring sumuko. Pero habang niyayakap ko siya, naramdaman kong gumalaw ang tiyan niya. Malakas, parang may gustong lumabas. Marco, pakiramdam ko, may mali sa bata. Sabi niya. Doon ako tunay na natakot. Hindi na ito simpleng panggugulo. May gusto ang nilalang na yon. At malinaw kung ano yon. Kinabukasan ay hinanap ko ang matandang lalaki. Natagpuan ko siya sa gilid ng sapa na parang hinihintay ako. Ako ang nagsabi sa iyo. Sabi niya. Opo. At ngayon ay kailangan ko ng tulong niyo. Sagot ko sa kanya. Tumingin siya sa langit na tila sinusukat ang oras. Hindi ka na makakaalis agad dahil pinili na kayo. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang mga buntis ang pinakamadaling lapitan. Lalo na kung may dugo ng lupa ang pamilya. Hindi ko naintindihan ang lahat. Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi na kami basta-basta makakatakas. Simula noon, nagsimula ang paghahanda. Ang paghahandang magdadala sa amin sa pinakamadilim na gabi ng buhay namin. Simula ng gabing makita ko ang aswang na sumisip-sip sa paanan ng asawa ko, hindi na ako nakaramdam ng tunay na pahinga. Hindi na ako natutulog ng mahimbing. Kahit pumikit ako, parang may mga matang nakatingin sa akin sa dilim. Kahit maliwanag ang araw, pakiramdam ko ay may presensyang sumusunod sa bawat galaw ko.
At higit sa lahat, unti-unting nanghihina si Lara. Hindi na siya halos makatayo mag-isa. Madalas siyang nahihilo. May mga oras na para bang nawawala siya sa sarili. Isang umaga, nagising ako sa tunog ng marahang paghikbi. Nasa gilid siya ng kama at hawak ang tiyan niya. Masakit. Parang may kumikiskis sa loob. Sabi niya habang nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam kung normal ba yun sa pagbubuntis o may kinalaman na sa nilalang na gumagambala sa amin gabi-gabi. Doon ko tuluyang napagdesisyonan. Kailangan ko ang tulong ng matandang lalaki. Natagpuan ko muli siya sa may sapa. Gaya ng dati, parang lagi siyang nandoon tuwing kailangan ko siya. Hindi ko na siya tinanong kung paano niya nalalaman. Handa ka na bang matuto? Tanong niya sa akin. Opo. Kahit ano pong ipagawa niyo, gagawin ko. Sagot ko agad. Tumingin siya sa akin ng matagal. Para bang tinitimbang ang lakas ng loob ko. Hindi sapat ang tapang lang. Kailangan mong maniwala. Sabi niya. Hindi ako sanay sa ganitong bagay. Lumaki akong praktikal. Pero sa puntong iyon, wala na akong ibang sandalan. Inilabas niya sa bayong ang ilang bagay. Mga piraso ng bawang, maliit na bote ng langis, asin, pulang sinulid, at isang maliit na anting-anting na yari sa kahoy. Hindi mo sila mapapatay basta-basta. Pero pwede mo silang pahinain. Sabi niya. Tinuruan niya akong maglatag ng asin sa paligid ng higaan. Magtali ng pulang sinulid sa bintana. Maglagay ng lana at bawang sa bubong. Ang mga ito ay hindi proteksyon na parang pader. Mga hadlang lang para bumagal sila. Para magkaroon ka ng pagkakataon. Paliwanag niya. Araw-araw akong bumabalik sa kanya. Tinuturuan niya akong makinig sa tunog ng gabi. Kung alin ang normal at kung alin ang hindi. Kapag biglang tumahimik ang mga kuliglig, ibig sabihin ay may darating. Sabi niya minsan. Tinuruan niya rin akong gumamit ng langis na may halong dasal. Hindi ko maintindihan ang lahat ng sinasabi niya, pero sinunod ko. Pagbalik ko sa bahay, sinimulan ko ang paghahanda. Umakyat ako sa bubong kahit tirik ang araw. Inayos ko ang mga yero. Naglatag ng lana sa mga siwang at naglagay ng bawang sa gilid. Sa loob naman ay nagwisik ako ng asin sa sahig. Tahimik lang akong pinapanood noon ni Lara. Naniniwala ka na ba sa kanya, mahal? Tanong niya sa akin. Hindi ako agad sumagot. Naniniwala ako na may kailangan akong gawin para iligtas kayo. Yun ang tanging naisagot ko. Ngumiti siya ng bahagya, pero may lungkot sa mata. Pagsapit ng gabi, nagsimula ang unang pagsubok. Bandang 2:00, narinig ko ang mahinang katok sa bintana. Hindi yun malakas. Parang may daliring marahang kumakatok. Nagising naman si Lara at tinanong kung may tao ba. Pinatay ko ang ilaw at sumilip sa gilid ng kurtina. Wala. Walang tao. Ngunit may aninong gumagalaw sa labas. Parang may dumadaus-us sa dingding.
Ilang sandali pa, narinig ko ang paghinga. Malalim at mabagal. Humigpit ang hawak ko sa itak. Hindi ako lumabas. Hinintay ko. Maya-maya pa, may narinig akong pagtalon sa bubong. Kasunod nito ay ang galit na kalabog. Para bang may sinisira. Tumutunog ang mga yero. Maya-maya pa'y may kung anong nahulog. Marahil dahil sa bawang at lana na inilatag ko. Sumunod ang isang mahabang paghagikgik. Isang tunog na hindi ko kayang ilarawan. Hindi yun tunog ng tao. Parang pinagsamang iyak at tawa. Niyakap ko si Lara habang nararamdaman kong nanginginig siya. Hindi siya makakapasok. Bulong ko kahit hindi ako sigurado. Biglang tumahimik ang lahat. Sobrang tahimik na naman. Hanggang sa may narinig akong kaluskos sa ilalim ng kama. Dahan-dahan kong itinapat ang flashlight. At mula doon ay may nakita akong maitim na aninong gumagapang palabas sa ilalim. Manipis at mabilis na parang usok. Sumuot ito sa dingding at umakyat sa kisame. Sumigaw si Lara. Sa isang iglap, may narinig kaming malakas na lagapak sa labas. Para bang may tumalon mula sa taas. Tumakbo ako papunta sa bintana. Sa liwanag ng buwan, nakita ko ang aswang na nakatayo sa damuhan. Ngayon ay mas malinaw, mas payat at mas galit. Tinitigan niya ako ng matagal. At saka siya naglakad palayo. Hindi tumakbo. Parang sinasabi niyang babalik siya. Kinabukasan ay bumalik ako sa albularyo. Sinubukan na po niya ang mga hadlang. Sabi ko. At susubukan niya ulit hanggang manghina ang loob mo. Ano pong susunod kong gagawin? Tumingin siya sa bahay sa malayo. Maganda ka sa gabi na hindi na siya magtatago. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong papalapit na ang wakas. May mga gabing ramdam na may mangyayari kahit wala pang nagsisimula. Ganito ang pakiramdam ko nung araw na yon. Mula umaga pa lang, tila mabigat na ang hangin sa paligid ng bahay. Ang mga dahon ng mangga ay halos hindi gumagalaw. Wala ring maririnig na huni ng ibon o kuliglig. Para bang pati kalikasan ay naghihintay. Mas lalo ring nanghina si Lara ng panahong yon. Hindi na siya makabangon ng matagal. Madalas siyang hingalin kahit nakahiga lang. May mga sandali pa na parang nawawala siya sa ulirat. Nakatingin sa kisame na tila may sinusundan na hindi ko nakikita. Marco? Mahina niyang tawag habang hawak ang tiyan niya. Pakiramdam ko may gusto siyang kunin. Hindi ko alam kung paano siya aaliwin. Hindi ko rin kayang magsinungaling. Hindi kita pababayaan, mahal. Sagot ko, kahit ang boses ko ay halos pabulong na rin. Nang hapong ding iyon, ay muli kong pinuntahan ang albularyo. Kagaya ng mga nauna, ay parang inaasahan na niya ang pagdating ko. Nakaupo siya sa ilalim ng puno ng bayabas. Hawak ang kanyang baston at nakatitig sa lupa. Ngayong gabi, sabi niya agad. Hindi ko na kinailangan magtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Handa ka na ba? Tanong niya.
Hindi ako sumagot agad, ngunit tumango rin ako sa huli. Inabot niya sa akin ang isang maliit na bote ng langis, isang supot ng asin, at isang pirasong kahoy na may ukit. Kapag dumating siya, huwag kang mag-atubili. Ang takot ang unang kinukuha nila. Pagbalik ko sa bahay, sinimulan ko ang paghahanda. Isinara ko ang lahat ng bintana maliban sa isa. Doon ko balak siyang painin. Naglatag ako ng asin sa paligid ng kama. Nagtali ng pulang sinulid sa mga poste. Inilagay ang langis sa tabi ng itak. Tahimik lang akong pinapanood ni Lara. Matatapos na ba ito, mahal? Tanong niya. Huwag ka mag-alala, mahal. Matatapos na ito. Matapang kong sagot sa kanya kahit hindi ko alam kung totoo yon. Pagsapit ng gabi, mas mabilis dumilim ang paligid. Para bang may aninong tumatabon sa buwan, kahit ang hangin ay tila naglaho. Bandang 12:00, nagsimula ang unang tunog. Isang mahinang hagik-gik sa malayo. Sumunod ay ang pagtalon sa bubong. Narito na siya. Humigpit ang hawak ko sa itak. Maya-maya pa'y unti-unting gumagapang ang tunog sa ibabaw ng yero. Maya-maya, biglang may malakas na kalabog sa kisame. Para bang may bumagsak na mabigat. Sumunod ang pagkiskis ng kuko sa kahoy. At sa isang iglap, bumigay ang isang bahagi ng bubong. Bumagsak ang yero sa sahig. Kasabay nito, ang paglapag ng nilalang. Sa pagkakataong ito, ay nasa loob na siya ng bahay. Hindi na anino. Hindi na tanaw mula sa malayo. Dahil nasa harap ko na ang aswang. Mas payat kaysa dati. Halos parang butot balat. Ang balat ay maputlang parang papel. Ang mga mata ay pulang-pula na parang nagliliyab. At ang kanyang bibig, nakanganga na tila kayang lumamon ng buong buo. Maya-maya pa'y tumalon siya papunta sa direksyon ni Lara. Agad naman akong sumugod papunta sa kanya. Tinaga ko siya sa balikat. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Tunog na parang pinagsamang iyak ng babae at ungol ng hayop. Natumba siya ngunit mabilis ding bumangon. Sa isang iglap, nasa bubong na ulit siya. Sinigawan ko siya at sinabing bumaba siya. Para namang naintindihan niya ako. Dahil tumalon siya pababa sa harap ko. Ngayon ay halos magkadikit na ang mukha namin. Naaamoy ko pa ang hininga niyang mabaho. Amoy dugo at pagkabulok. Bigla siyang ngumiti. At saka siya sumugod. Pero naiwasan ko ang kanyang kuko, ngunit natamaan ang braso ko. Narinig ko ang pagkapunit ng balat ko. Doon ay napaatras ako. Mula sa likod ko, narinig ko naman ang mahinang sigaw ni Lara. Tumingin ako sa kanya. Nakita kong nakaupo siya sa kama at hawak ang kanyang tiyan. Sinabi niya, nalalabas na. Nanlamig ang dugo ko. Hindi pa oras. Hindi pwede ngayon. Maya-maya pa, muling sumugod ang aswang. Sa pagkakataong yon, nagawang hawakan ng isang kamay niya ang paa ni Lara. Parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Sumigaw ako at buong lakas na tinaga ang braso ng nilalang.
Naputol ito. Bumagsak sa sahig ang bahagi ng kamay na parang tuyong kahoy. Sumigaw siya ng mas malakas kaysa dati. Maya-maya pa, tumalon siya palabas sa butas sa bubong. Hindi ko na siya hinabol dahil hindi ko kayang iwan si Lara. Hinawakan ko ang kanyang kamay habang nararamdaman ko ang sakit sa kanyang panganganak. Mula sa labas, narinig ko ang malayong paghagikgik. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakaupo sa gilid ng kama habang hawak ang kamay ni Lara. Pakiramdam ko ay tumigil ang oras. Sa labas ay maririnig pa rin ang paminsan-minsang paggalaw sa bubong. Parang umiikot ang nilalang. Naghihintay ng tamang sandali para muling sumalakay. Ngunit sa loob ng kwarto, may mas malaking laban na nangyayari. Ang laban para sa buhay ng asawa ko at ng anak namin. Marco, natatakot ako. Bulong ni Lara habang pinipisil ang aking palad. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Yumuko ako at idinikit ang noo ko sa kanya. Hindi ka mamamatay. Hindi kita pababayaan. Hindi ko kayo pababayaan. Ngunit sa totoo lang, hindi ko na alam kung kaya ko pa. Dumadaloy ang dugo mula sa sugat ng braso ko. Nanginginig ang mga kamay ko sa pagod at kaba. Pero hindi ako pwedeng bumigay. Maya-maya pa, biglang may narinig akong malakas na pagtakbo sa labas ng bahay. Mga yabag. Hindi isa, kundi dalawa. Napalingon ako sa bintana. Sa liwanag ng buwan, nakita ko ang matandang albularyo na papalapit sa bahay. May hawak siyang sulo at may dalang bayong na tila mas mabigat kaysa dati. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na iyon na ang gabi. Ngunit sa sandaling yun, parang may bumalik na lakas sa loob ko. Sumigaw ako mula sa bintana. Pagpasok niya sa bahay, agad niyang sinuri ang kalagayan ni Lara. Hindi siya nagulat. Para bang matagal na niya itong inaasahan. Ngayon na siya babalik, sabi niya habang inilalabas ang mga gamit mula sa bayong. Mga dahon, langis, pulang tela at maliit na bote na may itim na laman. Ano pong gagawin natin? Tanong ko. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Hindi na siya natatakot sa asin o bawang. Nasugatan mo na siya. Mas magiging mabangis na siya ngayon. Sa pag-uusap namin, biglang may narinig kaming hagik-gik sa bubong. Mas malakas, mas galit. Sumunod ang pagkalansing ng yero. Maghanda ka, sabi ng albularyo. Ipinahid niya ang langis sa noo ni Lara at may binulong na dasal na hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay inabot niya sa akin ang maliit na bote. Kunin mo ito. Kapag lumapit siya sa iyo, agad mo itong ibuhos. Hindi ko na tinanong kung ano yon. Maya-maya'y biglang may malakas na lagapak. Bumigay ang natitirang bahagi ng bubong namin. Sa gitna ng alikabok at piraso ng kahoy, bumagsak ang aswang. Mas kakilakilabot na siya ngayon. Putol ang isang braso. Dumadaloy ang maitim na dugo sa kanyang tagiliran. Pero ang mga mata niya ay mas maliwanag kaysa dati.
parang apoy na handang sumunog. Diretso siyang nakatingin kay Lara at tsaka siyang ngumiti. Maya-maya'y tumalon siya papalapit sa kama na agad ko namang hinadlangan. Nagtagpo ang itak at ang natitirang kuko niya. Narinig ko ang matinis na tunog ng bakal sa buto. Napaatras ako sa lakas ng banggaan. Sumigaw naman ang albularyo at sinabing, ngayon na. Kinuha niya ang pulang tela at ibinalot sa liig ng nilalang mula sa likod. Pero parang wala lang yon sa kanya. Tinulak niya ang matanda at bumagsak ito sa sahig. Muli siyang sumugod. At sa pagkakataong yon, nahawakan niya ang tiyan ni Lara. Isang sigaw ang lumabas sa bibig ng asawa ko. Sigaw na parang pinunit ang kaluluwa ko. Hindi na ako nag-isip. Buong lakas kong ibinuhos ang laman ng bote sa mukha ng aswang. Isang nakabibiging hiyawang umalingaw-ngaw. Dahil doon ay napaatras siya. Parang nasusunog ang balat niya kahit walang apoy. Muli akong sumugod at tinaga ko siya ng paulit-ulit. Hanggang sa bumagsak siya sa sahig. Hindi na siya gumagalaw. Hindi ko alam kung patay na siya o nawalan lang ng lakas. Ngunit wala na akong pakialam. Sa likod ko, narinig ko ang mahinang iyak. Pero hindi yun kay Lara. Maliit, mahina, at buhay. Napalingon ako. May hawak ang albularyo ng isang sanggol na nakabalot sa pulang tela. Nailuwal na, sabi niya. Hindi ko napigilang mapaiyak. Lumuhod ako sa sahig habang hawak ang kamay ni Lara. Halata sa kanya ang sobrang pagod. Lalaki, bulong niya sa akin. Ngumiti ako sa unang pagkakataon, matapos ang maraming gabi ng takot. Pagsikat ng araw, tila bumalik sa normal ang nayon. May mga ibon na muling umaawit. May hangin na muling gumagalaw sa mga dahon. Inilibing namin ang natitirang abo ng nilalang sa likod ng bahay na ayon sa utos ng albularyo. Bago kami umalis ng Leyte, makalipas ang ilang linggo, kinausap niya ako sa tabi ng sapa. Hindi natatapos ang ganitong tagpo, sabi niya. Ano pong ibig ninyong sabihin? May mga lugar na hindi gusto ng katahimikan at may mga nilalang na naghihintay lang ng tamang panahon. Hanggang ngayon, sa tuwing maririnig ko ang kaluskos sa bubong sa gabi, hindi ko maiwasang mapatingin sa bintana dahil alam kong minsan na naming hinarap ang dilim. At baka balang araw ay maulit ito. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Chris. Sobrang maraming salamat po sa pagbabasa nito at sa lahat ng mga nakinig. More power po sa inyong YouTube channel. Ako po si Marco, ang inyong kaistorya. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan? Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon Bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon Bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang
tigalpo, palipad hangin, usog, at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.